Nagsimula ang palabas sa lungsod ng Taiwan na may ilang gangster na nagawang magnakaw ng maraming pera. Sila ang kinatatakutang gangster sa lungsod. Tila masaya at walang pakialam sila dahil nagawa nilang magnakaw ng maraming pera. Hindi nagtagal dumating ang isa nilang kaibigan, tahimik lang ang lalaki sa sulok, natarante sila dahil tahimik ang kaibigan nila. Dahil ang lalaki ay sinaksak ng kung sino sa likod nito. Ang lalaking sumaksak ay isang hitman na nagngangalang Mr. Long. Kilala siya bilang napakahusay sa pakikipaglaban. Ang mga gangster na nakakita sa kanilang kaibigan na namatay ay agad na nabigla at naghanda silang labanan si Mr. Long. Ngunit mabilis na nagawa ni Mr. Long na talunin silang lahat at nagpasugat kay Mr. Long. Matapos silang talunin ni Mr. Long, kinuha niya ang bag na naglalaman ng pera na ninakaw ng mga gangster. Saka siya pumunta sa isang hotel para makipagkita sa kanyang amo. Masayang binigay ni Mr. Long ang bag ng pera sa kanya. Tuwang-tuwa ang kanyang amo na makita siya. Pagkatapos ay binigyan niya si Mr. Long ng bagong misyon. Sinabi niya kay Mr. Long na patayin ang isang yakuza na nagngangalang Satoru. Inihanda ng amo ang lahat para kay Mr. Long, pinadala din niya si Mr. Long sa Japan para patayin ang target. Kinabukasan sa wakas ay nasa Tokyo, Japan na si Mr. Long. Sinundo siya ng driver na pinadala ng amo ni Mr. Long sa airport. Ang driver pagkatapos ay hinatid si Mr. Long sa isang club kung saan naroon si Satoru. Bago pumasok sa club, nagplano si Mr. Long habang tinitingnan ang litrato ng target. Maya-maya pagpasok ni Mr. Long sa club ay madali niyang mahanap ang target. Si Mr. Long ay tumungo sa kanyang target na pinaghandaan niyang saksakin, itinulak ni Mr. Long ang kutsilyo. Nagulat siya dahil nalaman niyang nakasuot si Satoru ng bulletproof vest. Kaya nahuli si Mr. Long, tapos inaresto agad ng mga tauhan ni Satoru si Mr. Long. Tapos dinala ng mga tauhan ni Satoru si Mr. Long sa isang tahimik na lugar. Gusto nila siyang patayin sa lalong madaling panahon. Pero sinimulan muna nila itong bugbugin, syempre hindi sila kayang labanan ni Mr. Long. Dahil nakatakip ang ulo niya ng tela at nakatali ng mahigpit ang mga kamay. Samantala may isang lalaki na nakatingin sa galaw ng mga tauhan ni Satoru, malapit sa damuhan. Ang lalaki ay mukhang naiinis at sabik na patayin si Satoru. Habang nakatutok sila sa paghampas kay Mr. Long, dahan-daang lumapit sa kanila ang lalaki. Saka nagtanong kung nasaan ang isang babae. Ngunit hindi sila nagbigay ng anumang impormasyon. Si Mr. Long na nakakita sa pangyayari, inisip na ito na ang pagkakataon niya para makatakas. Si Mr. Long ay tahimik na pumunta sa damuhan. Ang lalaki na lumapit sa mga tauhan ni Satoru ay nabigo silang bugbugin. Tapos nahulog siya sa damuhan tulad ni Mr. Long. Si Satoru na napagtanto na nawawala si Mr. Long ay agad na pinadala ang kanyang mga tauhan para habulin si Mr. Long at ang misteryosong lalaki. Pinagmamasdan sila ni Satoru sa malayo habang pinaputukan si Mr. Long at ang lalaki. Si Mr. Long at ang misteryosong lalaki na nagngangalang Kenji ay nagawang magtago. Si Mr. Long ay nakita si Kenji na may dalang kutsilyo at hiniram ito, pagkatapos ay pinutol ni Mr. Long ang lubid na nakagapos sa kanya. Maya-maya ay sinubukan ni Mr. Long na labanan ang yakuza gamit ang kutsilyo ni Kenji. Sa kasamaang palad noong nilalabanan sila ni Mr. Long ay binaril si Kenji ng isa sa mga tauhan ni Satoru. Si Mr. Long ay laking gulat niya nang makitang patay na si Kenji. Gustong niyang tumakas, ngunit sa kasamaang palad ay buong lakas na binaril si Mr. Long, pilit na lumayo sa kanila si Mr. Long. May nakita siyang truck na nakaparada sa kalsada habang umaandar ang makina nito, ngunit nakalock ang pinto kaya nagpasya siyang sumakay sa likuran. Maya-maya ay hinanap siya ng mga tauhan ni Satoru, naghinala sila sa truck, buti na lang dumating ang driver at inalis ang sasakyan. Kinaumagahan dumating si Mr. Long sa isang nayon na may mga hindi matagumpay na immigrant na kalaunan ay nanirahan sa Japan. Pinili ni Mr. Long na matulog sa gilid ng kalsada, ilang sandali pa ay may isang maliit na bata, ang pangalan niya ay Jun na nakatira din sa lugar na ito. Nakita ni Jun si Mr. Long na sugatan, umuwi siya at kumuha ng mga gamot para kay Mr. Long. Nagdala rin ng mga damit ang bata, para kay Mr. Long. Binigay pa nga ni Jun ang mga gulay na ninakaw niya kay Mr. Long. Umaasa si Jun na kakain ng mga gulay si Mr. Long, tuwang-tuwa si Mr. Long. Pagkatapos naglalakad siya sa paligid para maghanap ng mga gamit na maaari niyang gamitin sa pagluluto. May isang bahay na walang tao. Pumasok si Mr. Long at naghanap ng mga kaldero at pampalasa. Pagkatapos ay bumalik siya sa lugar kung saan niya iniwan ang mga gulay. Kinuha ni Mr. Long ang mga gulay at nagpas siyang bumalik sa abandonadong bahay at niluto ang gulay. Niyaya rin niya si Jun na kumain ng kanyang luto. Nagulat si Mr. Long nang marinig si Jun sa kanyang mga papuri sa niluto ni Mr. Long sa wikang Inchik. Sinabi sa kanya ni Jun na ang kanyang ina ay Taiwanese. Nang matapos kumain si Jun ay tinawag siya ng kanyang ina. Ang pangalan ng nanay ni Jun ay Lily na isang adik sa droga. Sinabihan ni Lily si Jun na pumunta sa kung saan.
Sinundan ni Mr. Long si Jun na nagtungo daw sa parking lot. Bumili si Jun ng mga gamot na nakalagay sa isang laruang sasakyan. Naintindihan naman agad ni Mr. Long na mga droga iyon. Na-curious siya kung ano gagawin ni Jun sa droga. Pagkatapos niyang sundan si Jun sa kanyang bahay, nalaman ni Mr. Long na ginagamit ni Lily ang mga gamot. Pumasok agad si Mr. Long sa bahay ni Jun, hindi siya nagdalawang isip na turuan ng leksyon si Lily. Binuhusan ni Mr. Long ng tubig si Lily sa banyo, sa kanya itinali ang katawan nito. Para hindi na masaktan ang kanyang sarili dahil sa adiksyon. Si Jun na walang alam na galit kay Mr. Long, akala niya sinasaktan ni Mr. Long ang ina. Gusto ni Mr. Long na magdala si Jun ng pagkain para sa kanyang ina. Noong una ay tumanggi si Jun, ngunit pagkatapos siyang bigyan ng pangunawa ni Mr. Long ay pumayag si Jun na magdala ng pagkain para sa kanyang ina. Pagdating sa bahay, gusto niyang bigyan ang kanyang ina ng sopas. Ngunit nagalit si Lily at natapon ang sopas. Si Mr. Long na palihim na tumitingin sa kanila at naawa sa kalagayan ng kanilang buhay. Mamaya ng gabing iyon nagpasya si Mr. Long na mamasyal sa highway. May nakita siyang cellphone sa sasakyan. Si Mr. Long, dali-daling kinuha ang cellphone at tinawagan niya ang kanyang amo. Ngunit si Erica ang assistant ang sumagot sa sinabi ni Mr. Long sa kanya na nawala ang kanyang pasaporte at pera. Kaya hindi siya nakabalik sa Taiwan. Nagtanong si Mr. Long kung kailan may barko na papunta sa Taiwan. Sumagot si Erica na baka may barko papuntang Taiwan sa ika-30 ng Agosto. Sinabi rin niya sa kanya na ang presyo ng tiket na 300,000 yen. Natarante si Mr. Long dahil wala siyang pera. Iminungkahi ni Erica na si Mr. Long ay dapat magnakaw para makakuha ng pera. Ngunit naisip ni Mr. Long kung paano siya magnanakaw sa ganoong kahirap na lugar. Kinaumagahan nagluto ulit si Mr. Long sa looban. Tahimik na nakatingin sa kanya ang matanda na naamoy ang bango ng pagkain na niluto ni Mr. Long. Saka siya lumapit kay Mr. Long at humingi ng permiso na tikman ang pagkain. Masayang pinayagan siya ni Mr. Long na tikman niya ang pagkain. Namangha ang lalaki sa masarap na lasa ng pagkain ni Mr. Long. Tapos niyaya niya si Mr. Long na magluto sa bahay niya. Sa hindi inaasahang masarap ang mga simpleng ulam ni Mr. Long. Dumating ang ibang kapitbahay upang tikman ang luto niya. Pinuri nila ang mga luto ni Mr. Long, kaya pinaluto nila si Mr. Long para sabay silang maghapunan sa gabi. Habang naghahapunan, sinimulan ng mga kapitbahay na tulungan si Mr. Long na magbukas ng negosyong pansit sa Taiwan, na nagbibigay sila ng puhunan at gagawa sila ng kariton para kay Mr. Long. Isa sa mga lalaki ang nag-alok na mag-supply ng kuryente sa bahay ni Mr. Long. Ang kanyang kapitbahay ay binigyan din siya ng ilang mga kasangkapan para ayusin ang kanyang tirahan. Nang umiwi si Mr. Long, nagmuni-muni siya sa kanyang kapalaran. Dahil kailangan niyang kumita ng pera upang bumalik sa Taiwan. Nakatanggap siya ng pera mula sa kanyang mga kapitbahay para sa negosyo, kaya umaasa siya na magkakaroon siya ng 30,000 yen bago ang ika-30 ng Agosto. Kinaumagahan ay nagde-daydream sina Mr. Long at Jun sa harap ng bahay. Pagkatapos ay sinabi ni Jun sa kanya na sinabihan siya ng mga kapitbahay na magbukas ng Taiwanese noodle business kahapon. Hindi nagtagal dumating ang mga kapitbahay, upang makita si Mr. Long, nagtutulungan silang maglinis at magayos hanggang sa kanyang bahay. Ang isa sa mga kapitbahay ay nagdala ng ilang mga sangkap para simulan ni Mr. Long ang kanyang negosyo bukas. Pagkatapos ay ginamit ni Mr. Long ang mga sangkap sa pagluluto ng Taiwanese noodles. Ang mga kapitbahay ay nagpagawa din ng bagong kariton para sa kanya. Nang sila ay aalis na, ang mga kapitbahay ay nagmungkahi na magtinda siya sa harap ng templo. Natarante si Mr. Long dahil hindi siya nakakaintindi ng Japanese. Sa gabi gumawa si Mr. Long ng lugaw para kay Lily, pagkatapos ng ilang araw bumuti na ito. Si Mr. Long ay nagmuni-muni at tumingin sa kalendaryo. Binilang niya ang mga araw hanggang ika-30 ng Agosto. Sa umaga nagsimulang magtinda si Mr. Long sa harap ng templo gaya ng iminungkahi ng kanyang mga kapitbahay. Noong unang araw si Mr. Long na sinamahan ni John ay nakabinta ng maraming Taiwanese noodles. Ang mga customer ay nasiyahan sa lasa na ginawa ni Mr. Long. Naroon din ang mga kapitbahay niya upang suportahan si Mr. Long sa kanyang unang araw sa pagbinta. Sa hapon umuwi si Mr. Long dahil sold out ang kanyang Taiwanese noodles. Si Mr. Long na naawa kay Jun ay nagpasya na bilhan siya ng ice cream bilang ganti sa pagtulong sa kanya sa pagtitinda. Pagdating ng gabi si Jun na pagod ay nakatulog ng mapayapa, samantalang si Lily ay kumakain pa ng lugaw. Tumingin siya kay Jun at ipinagmamalaki niya ito, naalala din niya ang kanyang nakaraan. Prostitute pala si Lily sa isang bar, tapos nakilala niya ang kanyang partner na si Kenji na isang misteryosong lalaki na nakilala ni Mr. Long sa damuhan. Si Lily at si Kenji ay na-inlove sa isa't isa sa paglipas ng panahon hanggang isang araw sinabi ni Lily kay Kenji na buntis siya. Gayunpaman nalaman ng isa sa mga tauhan ni Satoru na si Lily ay buntis. Si Satoru ay galit na galit dahil kung si Lily ay buntis noon ay hindi siya maaaring maging prostitute.
Pagkatapos ay pinagalitan ni Satoru si Kenji at binugbog ito ng malupit, sa kanya pinakiusapan si Lily na ipalaglag. Ngunit nagawang tumakas ni Lily mula sa lugar na iyon. Nagawa niyang mabuhay hanggang sa siya ay nagsilang ng isang batang lalaki na si Jun. At nagpatuloy sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagiging isang prostitute muli. Ang pagkakaiba ay nagsilbi siya sa mga lalaki sa kanilang mga bahay. Isang araw ay nakilala niya ang isang yakuza na nagngangalang Kantaro, mula noong si Kantaro ay naging regular customer ni Lily, hanggang si Lily ay naging drug addict. Isang araw hindi na pumunta si Kantaro kay Lily, natarante si Lily, dahil hindi siya nakakakuha ng droga. Ginamit ni Lily ang pera niya para makabili ng droga. Samantala siya ay nagbayad ng kanyang apartment. Pagdating sa harap ng kanyang apartment, nagulat siya nang makita si Jun at ang mga gamit nila sa harap ng apartment. Ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay sa kanyang kasalukuyang lugar malapit kay Mr. Long. Si Mr. Long ay binilang ang kanyang pera, pagkatapos niyang ibenta ang kanyang pagkain. Nang makita ang pera ng paunti-unti ay nagtiwala si Mr. Long na maaari siyang makaipon ng pera para makabalik sa Taiwan. Pagkatapos ay ginawa niya ang mga sangkap para sa pagbebenta bukas. Kinabukasan ay lumabas si Mr. Long upang magbenta. Ang isa sa kanyang mga kapitbahay ay gusto niyang mas sumikat si Mr. Long sa pamamagitan ng pag-vlog ng kanyang pagkain, ngunit hindi nagustuhan ni Mr. Long. Noong ikalawang araw ay mas nabenta pa ang Taiwanese noodles ni Mr. Long, tapos pag-uwi niya ay minarkahan niya ulit ang kalendaryo, mas sabik siyang mag-ipon ng pera. Habang natutulog si Mr. Long na naginip siya tungkol kay Satoru na pupunta sa kanya habang nagtitinda. Binaril ni Satoru ang mga kapitbahay ni Mr. Long at pati si Mr. Long mismo. Biglang nagising si Mr. Long at nakaramdam ng pagkabalisa. Sa umaga si Mr. Long ay lumabas upang magtinda, ngunit sa pagkakataong ito siya ay mapagmatyag, naalala niya ang kanyang panaginip kagabi. Kinabukasan pumunta si Mr. Long, Jun at Lily sa Wonderland. Binigyan sila ng tiket ng kapitbahay na nanalo sa art performance kagabi. Nag-enjoy silang tatlo sa bakasyon, tsaka nakita ni Mr. Long na si Jun natuwa. Si Mr. Long na lalong ikinatuwa na pagdesisyonan niyang samahan si Jun sa bakasyon kahit August 30 na. Ang ibig sabihin nito ay babalik na sana si Mr. Long sa Taiwan, pero napagtanto niyang wala siyang sapat na pera pambili ng tiket. Napili niya makapagbakasyon kasama sina Jun at Lily. Sa Wonderland ay nag-enjoy sila sa kanilang mga sarili, sila ay gumawa ng mga tasa ng magkasama at naghapunan. Naglaro ng ping-pong at nagstay sa isang hotel. Ang kanilang pagsasama-sama ay naging mas malapit sa kanila na parang isang maayos na pamilya. Pagka-uwi nila, nagbigay si Mr. Long ng mga regalo sa kanyang mga kapitbahay na nagpasaya sa kanilang mga kapitbahay. Si Mr. Long naisip ang gumawa ng masarap na pagkain para sa lahat. Sa gabi inihatid ni Mr. Long si Lily sa kanyang bahay. Ngunit tila nagugustuhan na ni Lily si Mr. Long. Nang umaga naghanda si Mr. Long sa pagtitinda, ngunit may kakaiba sa araw na iyon, gusto ni Lily na sumama kina Jun at Mr. Long sa pagtitinda. Pagkatapos ng pagtitinda, gusto nilang dumiretso sa bahay, ngunit sa daan ay nadaanan nila ang mga batang naglalaro ng baseball. Si Jun nakita niya ang kanyang mga kasamahan na naglalaro at gusto rin niyang sumama sa kanila. Si Mr. Long pagkatapos ay ipinasok niya si Jun sa club, tuwang-tuwa si Jun dahil dito. Lumipas ang mga araw at nagkaroon ng pagkakataon si Jun na sumali sa isang baseball competition na dinaluhan ni na Mr. Long at Lily. Ang laro ay hindi lang silang dalawa kundi ang mga kapitbahay ay dumating din. At nagpalakpakan para kay Jun na may kasabikan at nanalo ang team ni Jun. Noong sumunod na araw si Mr. Long ay nagtinda ng kanyang pagkain gaya ng nakagawian. Pagkatapos ay sabay na naglakad si Mr. Long, Lily at Jun papunta sa templo. Sa hindi kalayuan nakita ni Lily si Kantaro na pinagmamasdan sila. Nagpanik si Lily at pinili niyang umuwi. Sabi niya may naiwan daw siya sa bahay. Alam talaga ni Mr. Long na kakaiba ang kinikilos ni Lily, pero binaliwala niya ang iniisip niya at hinayaan si Lily na umuwi. Nang makarating si Lily sa bahay niya, nagulat siya nang makita si Kantaro doon. Tinakat si Lily sa pamamagitan ng panunokso sa kanya at pagbasag ng mga baso na ginawa nila ni Mr. Long. Pinilit ni Kantaro si Lily na bigyan siya ng serbisyo. Tinurukan din siya ng droga sa katawan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nakaramdam siya ng labis na kalungkutan at pagkadismaya sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay malayo sa mapayapa ang kanyang buhay. Samantalang sa templo si Mr. Long ay nakakuha ng bagong customer na siya pala ay si Kantaro. Umorder siya ng isang bahagi ng pagkain kay Mr. Long. Habang nakatingin sa lalaki si Mr. Long ay may naramdaman na kakaiba, matapos maubos ang kanyang paninda. Si Mr. Long ay nagmamadaling umuwi. Pagdating sa kanyang kapitbahayan, hinanap ni Jun ang kanyang ina. Laking gulat niya nang makitang namatay ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagbibigti. Nang makitang inilihis ni Mr. Long ang mga mata ni Jun upang hindi makita ang katawan ng kanyang ina. Maya-maya lang ay nakarinig si Mr. Long ng ingay sa harap ng bahay. Sinira ng mga tauhan ni Kantaro ang kanyang kariton.
Tapos lumapit ang mga kapitbahay ni Mr. Long sa mga tauhan ni Kantaro, ngunit ang mga kapitbahay ay binugbog lang ni Kantaro. Si Mr. Long ay labis na nagalit na pilitan siyang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan bilang hitman sa harapan ni Jun at ng kanyang mga kapitbahay. Si Mr. Long ay galit na galit at tinalo ang lahat ng mga tauhan ni Kantaro. Hindi nagtagal dumating si Sotero, brutal na tinapos sila ni Mr. Long sa pamamagitan ng paggamit ng kutsilyong ibinigay sa kanya ni Kenji. Madaling natalo ni Mr. Long ang mga tauhan ni Sotero. Sa huli ang misyon ni Mr. Long natapos na ang pagpatay kay Sotero. Ngunit laking gulat ng kanyang mga kapitbahay nang malaman nila ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang hitman. Kinagabihan ay nagtipon ang mga kapitbahay para sa bangkay ni Lily. Pagkatapos noon ay nagpasya silang paalisin si Mr. Long sa nayon. Napilitan silang paalisin siya dahil ayaw na nilang madagdagan pa ang gulo. Nagpasya si Mr. Long na bumalik sa Taiwan matapos kumita ng sapat na pera. Pagdating niya sa Taiwan nakita ni Mr. Long ang kanyang amo sa isang restaurant. Naisiulat ni Mr. Long na ang kanyang misyon ay natapos na. Binigyan siya ng kanyang amo ng bagong misyon na pumatay ng isang target. Habang papaalis na sana si Mr. Long sa restaurant, nakita niya ang mga kapitbahay niya sa kabilang kalsada nang galing sila sa Japan para hanapin si Mr. Long sa Taiwan. Sinamahan nila si Jun na gustong makipagkita kay Mr. Long. Pagkakita nito ay agad na lumabas si Mr. Long sa restaurant at binati ang mga kapitbahay ni Mr. Long. Saka niyakap si Jun na lumapit sa kanya sa gitna ng kalsada. Naantig si Mr. Long sa kabaitan ng kanyang mga kapitbahay. Napagdesisyonan niyang ampunan si Jun bilang anak niya. Kalaunan ay tumira silang dalawa sa isang apartment sa Taiwan. Pinarehistro din ni Mr. Long si Jun sa isang elementarya sa Taiwan para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.